sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Pilit na pinagbabagsak, pilit binabato ng putik, pero number 1 pa rin! Pagpumainhin po ninyo, dahil mula na dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog, 48 hours na wala pong tulog. Pero mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ang tanong ko, bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot? At ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Ang natatakot? Si Bangag! Si Bangag! Sino? Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Bakit? Sa tingin niyo ba alam ng Europeans ang bangag? High! Very high! High! Very high! 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 Very high! Stone! Stone! Kaya nyo yan! Kaya nyo! Ang mahina sa Stone! 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 Okay, pero alam ko ang Oy, naisod! alam ko ang French. Sino mga taga-France? Best friend! Alam ko ang French ng banag. Ano? Banag! Fulguronic. Fulguronic! Alam niyo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap kundi kapwa Pilipino. Kakahiya! Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyan din Pilipino na nagtaksil sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin doon? Idol! Anong tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon? Idol! Ang babata nyo, walang tawag din sa kanila. Ma'am, 18 years old ka na, no? 15. Anong tawag? Budas! Budas para basta. Palibasa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala ang ibig sabihin ng makapili. Anong tawag sa mga nasabwatan para dalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapili! 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 Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang maratang na killer daw ang Presidente Duterte. Criminal daw siya. Sila kriminal! Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa
sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Shout out kay Lynn Labinaw. Anong sabi niya? Teng, Luther Teng. Mahinahon lang tayo. Shout out kay Teng. Meron din silang darating Shout out na kay panahon. Nagpapapicture na naman Ang sila. importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya niyo po, natira ako po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Very simple. Bakit ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayong magpapadala ng mensahe na ang gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi Ate, mamaya na po sana meron po kami picture ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal yan. Hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng pagamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa Universal Healthcare sa Pilipinas. Ang tanong ko, ang susi sa libreng pagamot at libreng gamot, yan ba ay mamamatay tao? O hindi? Balik po tayo sa Hindi lang po yan ang aking hiningi sa kanya na suportahan. Ang sabi ko rin po, Mayor, panahon na lahat ng ating mga kamantasan at kolehiyo na pag-aari ng gobyerno, dapat wala nang babayarang tuition ng mga estudyante dahil sa Europa, at least ng panahon ko, matagal na. Wala halos binabayad ang mga estudyante sa mga pamantasan. Ang sabi niya, tama yan dahil tayo namumuhunan